Magandang umaga mga mag-aaral. Maaari bang tumayo ang lahat para sa panalangin? In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Almighty God, you are the source of life. We thank you for all the blessings you have given to us. Thank you for giving us another day to learn something new. Clear our mind and help us focus. Guide us and our teacher as we study and create new learning experiences. We pray in the name of Jesus Christ. Amen. Amen! Okay, manatiling nakatayo ang lahat at pakiayos muna ang hanin ng inyong mga upuan at pakipulot na rin mga nagkalat na basura sa sahig. Pakipulot please. Ana, pakipulot ang papel na sa ilalim ng inyong upuan. Okay. Okay na ba? Okay, maaari na kayong umupo. So ngayon naman, bago ang lahat, ay maaari bang malaman kung sino ang lumiban sa klase ngayon? Meron bang absent sa klase ngayon? Class secretary, meron na bang absent? Okay, very good dahil walang absent sa klase. Ngayon naman, upang magkaroon tayo ng matiwasay na talakayan sa araling ito, ay meron akong ibabahagi sa inyo na mga panuntunan na nais kong sundin ninyo ito. Narito ang ating mga panuntunan. Una, makinig at sumunod sa guro. Pangalawa, igalang ang lahat. Pangatlo, panatilihing malinis ang silid-aralan. Pang-apat, ingatan ang mga gamit. At ang panghuli, makilahok sa klase. Nauunawaan lamang ba ang ating mga panuntunan? Wala ba kayong mga question? Okay, very good dahil tayo ay nagkakaintindihan. Ngayon naman, bago tayo dumako sa ating formal na talakayan, ay magbabalik tayo muna tayo sa nakaraan ninyong aralin sa pamamagitan ng paglaro ng larong tinatawag na Picador. Pamilyar ba kayo sa larong ito? Okay, kung hindi kayo pamilyar sa larong ito, narito ang mechanics ng larong ito. Una, sino man sa mga mag-aaral ay maaaring sumagot sa bawat tanong. Pangalawa, itaas ang kanang kamay kung nais sumagot. Pangatlo, bawat pintuan ay may katumbas na puntos. Pang-apat, kung hindi makasagot o mali ang sagot ng unang mag-aaral, ay maaaring sumagot ang iba pang mga mag-aaral. Maliwanag. At ang panghuli, mayroon lamang kayong 3 minuto upang tapusin ang laro. Naunawaan lamang ba ang mechanics ng laro? Okay, ngayon, magsisimula na tayo. Sino ang gusto sumagot sa unang tanong? Yes, Ana. Pakitayo, Ana. Okay, pumili ka, Ana, ng mga pintuan. Okay, ang napili ni Ana ay ang kulay green na pintuan na may katumbas na 50 points. So, tingnan natin kung ano ang nasa loob ng pintuan ito, Ana. Okay, narito ang iyong tanong, Ana. Ito ay ang kalayaan ng isang bansa mula sa anumang anyo ng pananakop o kontrol mula sa ibang bansa. Ano kaya sa tingin mo, Ana, ang sagot nito? Okay, ang sagot ni Ana ay kasarinlan. Tingnan natin kung tama ang sagot ni Ana. Okay, very good. Tama nga ang sagot ni Ana. Ito ay kasarinlan. Bigyan natin siya ng 3 palakpak. 1, 2, 3. Dahil tama naman na ang kasarinlan ay tumutukoy sa kalayaan ng isang bansa mula sa anumang anyo ng pananakop o kontrol mula sa ibang bansa. Okay. Dadako na tayo sa pangalawang tanong. Okay. Sino ang gusto sumagot? Yes, Dave. Pakipili ng mga pintuan, Dave. Okay. Ang napili ni Dave ay ang color blue na may katumbas na 80 points. Tingnan natin kung ano ang question mo dito, Dave. Okay. Tama o mali, Dave? Ang pagkakaisa ng isang bansa ay nakasalalay lamang sa mga leader nito at hindi sa bawat mamamayan. Ito ba ay tama o mali? Okay, ang sagot ni Dave ay mali. So, tingnan natin kung tama ang sagot ni Dave. Okay, very good. Tama. Mali ang sagot ni Dave at ito ay tama. Okay. Dahil kasi ang pagkakaisa ay hindi dapat natin iasa lamang sa mga leader ng ating bansa. Dapat tayo rin ay merong partisipasyon at kooperasyon upang makamit natin ang mithiin ng ating bansa o magkaroon tayo ng pagkakaisa. Okay, very good.
Okay, para naman sa pangatlong tanong, sino ang gustong sumagot? Yes, Kate. Pumili ka ng pintuan, Kate. Ano sa mga pintuan ang gusto mong sagutin? Okay, ang napili ni Kate ay ang color, ano ba to? Color ito. Color red na may pagka-yellow. Okay, na may katumbas na 150 points. Tingnan natin kung ano ang sagot mo dito sa pintuan na ito, Kate. Okay, ano ito? Ito ay ang pagmamahal at pagkakaroon ng matibay na ugnayan, no, sa ating bansa. Pati na rin ang pagiging handa na magsakripisyo para sa kapakanan ng bayan. Ano ito, Kate? Okay, ang sagot ni Kate ay nasyonalismo. Tingnan natin kung tama ang sagot ni Kate. Okay, very good. Bigyan natin siya ng 3 palakpak. 1, 2, 3. Dahil tama ang sagot ni Kate, ito naman talaga ay nasyonalismo. Dahil ano ba ang ibig sabihin ng nasyonalismo? Ito ay ang damdamin, no, ng pagmamahal natin sa ating bansa. Okay, very good. At para naman sa pang-apat na tanong, sino ba ang gustong sumagot? Okay, Sarah, maaari ka bang tumayo at pumili ka na ng mga pintuan na gusto mong sagutan? Okay, ang napili ni Sarah ay ang kulay yellow-green na door na may katumbas na 100 points. Tingnan natin kung ano ang tanong na nasa loob dito, Sarah. So, ito ang tanong mo, Sarah. Ito ay ang pagkakaroon ng ganap na pagkakakilanlan, kasaysayan, estadong politikal at kultura. So, ano sa tingin mo, Sarah, ang sagot sa tanong na ito? Okay, ang sagot ni Sarah ay pagkabansa. Tingnan natin kung tama ang sagot ni Sarah. Okay, very good. Bigyan natin ng 3 palakpak si Sarah. Siya ay nakakuha ng 100 points. At tama ang kanyang sagot. Dahil ang pagkabansa ay tumutukoy sa pagkakaroon ng ganap na pagkakakilanlan o pangkalahatang pagkakakilanlan nito. Dito natin malalaman kung anong bansa ba ito sa pamamagitan lamang ng pagtingin sa kanilang watawat. Ano ba ang kanilang estadong politikal? Paano ba nila pinapamahalaan ang kanilang bansa? Ito ba ay demokratikong pamamahala o monarkiya bang pamamahala ang bansang ito? So dito natin malalaman kung anong bansa ito. No? Ano ang kasaysayan ng kanilang bansa? Kung bakit naging Pilipinas ba ang bansang ito? Bakit kaya? So dito natin malalaman ano pa? Ang kanilang kultura, kung paano sila manamit, kung paano sila nabubuhay, kung paano sila magsalita, kung paano sila makikipagsalamuha sa kapwa. So dito natin malalaman kung anong nasyonalidad ba sila, anong bansa ba ang tinutukoy dito. Okay. Very good. At dahil dyan, very good si Sarah. Si Sarah ay nakakuha ng 100 na points. 100 points. Sarah. Yung iba, sino nga ba yung nakapagsagot kanina ng tama? Si Dave. Si Dave ay merong 150 points. Okay, Dave. Lahat kayo ay nalista ko na. Okay, mahusay ang inyong mga sagot, mga mag-aaral. Tunay ngang kayo ay nakinig sa ating nakaraang aralin, no? At dahil natapos na nating pag-aralan ang konsepto ng nasyonalismo, kasarinlan at pagkabansa, ay dadako na tayo sa panibagong paksa na ating tatalakayin sa araw na ito. Pero bago ang lahat, ay magkakaroon ulit tayo ng bagong laro at ang laro ito ay tinatawag na mini-games o hamon ng talino. Narito ang mechanics ng laro. Hahatiin ang klase sa 2 grupo. Ang bawat grupo ay paunahan sa pagsagot sa 4 na mini-games. Ang una, puzzle. So ito, meron akong puzzle dito. Ito ay binubuo ng mga puzzles. Kayong 2 grupo ay magkakaroon ng tig-iisang ganito at paunahan kayo sa pagbuo nito. So ito, sample. Yan.
Ang pangalawang laro ay ang matinik. So ito, meron akong sheets sa matinik. Yan. So ang gagawin ninyo ay, kung makikita ninyo, meron isang kahon na naglalaman ng mga ekwasyon. Ang bawat ekwasyong ito ay kailangan ninyong sagutan at ang mga sagot ninyo sa bawat ekwasyon ay ilagay ninyo dito sa column, sa sagot na column. At pagkatapos, tingnan ninyo ang bawat sagot ninyo sa ekwasyon dito sa alphabet guide. Halimbawa, 3 times 3 equals 9. So, titingnan ninyo ang numero na 9 dito sa alphabet guide kung ano ba ang katumbas ng 9 sa alphabet. So, ang katumbas ng 9 sa alphabet ay letter I hanggang sa makabuo kayo ng isang salita. Maliwanag? Okay. So, ang pangatlong laro ay ang bugtong. So, ito ang bugtong chart. So, ang gagawin ninyo, class, ay, of course, huhulaan ninyo kung ano ang ipinahiwatig dito sa bugtong. Paunahan kayo na sumagot dito. At ang panghuling laro sa mini-games ay ang 4 picks 1 word. Of course, familiar na kayo sa larong ito. Dahil ito ay laro ng mga kabataan. So, ang gagawin ninyo, of course, ay huhulaan ninyo kung ano ang ipinapahiwatig sa larawang ito. Para lang siyang picture analysis. Pero, ang gagawin nyo ay may mga picture, mga hint, no? Para kayo ay makuha sa tamang sagot at ang sagot niyo ay ilalagay ninyo dito sa missing boxes. Dito. Yan. Nauunawaan lamang ba ang bawat laro? Okay, very good. So, ang pangatlong mechanics ng laro, ang bawat miyembro ng grupo ay magtutulungan sa pagsagot sa bawat mini-games upang mas madali nilang matapos ang laro. Pang-apat, ang unang grupong makakatapos at makapagpapaliwanag ng tama sa kanilang mga sagot ay makakuha ng 100 na points. Pang-lima, kung hindi maipaliwanag ng maayos, may chance ang kabilang grupo na sumagot at makakuha ng 50 points. Maliwanag? Okay. So, ang pang-6 na mechanics, mayroon lamang kayong 5 minuto upang tapusin ang laro. Ang special rule, ang unang makakatapos sa pagsagot ng mga minigames ay magsasabi ng salitang victory sabay taas ng right hand o kanang kamay. Okay, so anong gagawin ninyo pag kayo ang unang pag natapos na ninyo ang laro? Sumigaw kayo ng victory, tapos itaas ninyo ang inyong kanang kamay. Nauunawaan lamang ba ang laro at ang mechanics nito? Wala ba kayong mga katanungan bago tayo magsimula? Okay, your timer starts now. Puzzle. Ang grupo na maingay ay mavo-void ang kanilang puntos. Bantay lang. Wala pa man naman ang puzzle. Ang words na lang sa puzzle mo i-prioritize ninyo o kanang buo. From this group, ang words na lang nga naa sa puzzle mo i-prioritize o buo para mas dali ninyo makuha. Kana na lang na words. Basta ayaw na lang, basta bahala na lang ng mga pictures, words na lang.
Ang words na lang ay priority since meron na lamang tayong 1 minuto. Ang words na lang ay priority. Kung nakabuo na kayo ng words, kahit hindi pa nabuo ang mga pictures, maaari kayo ng Okay, ang group, 1. Okay, ano ang sagot sa puzzle? Okay, very good. Group 1 ang nakapagtapos ng niligid. So, bigyan natin sila ng palakpak. At ang bilang, ang group 1 ay nakakuha ng 100 points. Pero ang group 2, meron naman silang focus pa rin. 50 points. Okay, di pa rin kayo movie. Sa mga nabuo, nakuha ninyong sagot mula sa bawat laro, ano nga ulit ang sa bugtong? Ano ang? Pilipinas. How about sa 4-6-1 words? Espanya. How about sa matinik? Nationalismo. At sa puzzle? Okay, kasalinlan. Kung atin itong pagbubuin at gawin isang pangungusap, ano kaya sa tingin ninyo ang magiging paksa natin ngayon? Deyon sa nga, ano ang magiging paksa na ating tatalakayin ngayon? Sa salitang kasalinlan, nationalismo, Espanya, Pilipinas. O ano ang magiging paksa natin ngayon? Ano ang ating tatalakayin? Kasalinlan sa Pilipinas mula sa Espanya. Very good. So ang ating tatalakayin sa hapong ito ay tungkol sa pagtamo ng kasalinlan ng Pilipinas mula sa Espanya. Okay. Narito ang ating nalingin. Pakibasa ng sabay-sabay. Okay, ang layunin natin ngayon ay naipaliliwanag ang mga mahalagang pangyayari sa pagtatakbo ng kasalinlan ng Pilipinas mula sa Espanya. So dito natin malalaman kung ano ba ang mga mahalagang makasaysayang pangyayari kung saan nagtamo ang Pilipinas ng unang kasalinlan mula sa napakahabang panahon ng kolonyalismo ng Espanya. Bago tayo dadako sa pinaka-konklusyon ng ating paksa kung saan at kung paano natamo ng Pilipinas ang kasalinlan mula sa Espanya, ay ating unang balikan ang unang paglalakbay ni Ferdinand Magellan sa Pilipinas noong 1521. Yes. Mula sa pagdating ni Magellan sa 1521, ay una nilang nakasalamuha ang ating sinaunang mga mamamayang Pilipino at pati na rin ang mga sinaunang lider na sila Hara Humabon, Hara Amihan at maging sila Lapu-Lapu. At dito rin ay ipinalaganap nila ang relihiyong Kristyanismo. Ito ay isa sa kanilang layunin sa kolonyalismo. At dito rin nagsimula ang makasaysayang unang binyagang Kristyanismo. As you can see sa picture, ito si Humabon at ito naman ang kanyang asawa rin si Hara Amihan. Pagkatapos nilang nabinyagan ay nagbago ang kanilang mga pangalan. Nagbago ang kanilang pangalan. Sa mga change the pangalan.
Nagkaayos ako sa inyong na. Okay, noong nabinyagan si Raha umabot at ang kanyang asawa na si Hara Amihan, si Raha umabot ay naging Haring Carlos at si Hara Amihan ay naging Laila Juana. Na-reverse naman sila kay Binyagan, na-baptize naman sila as Christian. Sila ang mga grupo sa Pilipino noon na unang nabinyagan ng religious Christianismo. Pero sa kabila ng lahat ng ito, ay tutol isa may tutol, si Lapu-Lapu. Kung kaya dito na naganap ang mga saysayang labanan sa Mactan. Oo. Dahil ayaw ni Lapu-Lapu na makontrol o pamunuan sila ng mga Espanyol. Kaya siya ay naghimagsik at nakipaglaban sa mga hukbo ni Ferdinand Magellan. At ano ang nangyari? Namatay sila. Ang hukbo ni Ferdinand Magellan ay natalo. Namatay si Ferdinand Magellan. Pero ito na ba ang limito ng kanilang kolonyalismo? Hindi pa. Dahil noong panahon 1565 ay formal na nga tayong nasakop at pinamahalaan ng mga Espanyol sa pangunguna ni Miguel Lopez Bonifacio. Imagine, napakahabang panahon tayong nasakop sa loob na halos 333 taon ng pagdurusa sa ilalim ng Espanya. No, imagine, napakahabang panahon. Ang mga Pilipino noon ay nakaranas ng pagdurusa sa pitang pagawa. Ano ba ang sa pitang pagawa? Ano ang tawag doon? Polo is servisyo, no? Tayo ay napilitang magtrabaho sa kamay ng mga Espanyol. At kawalan ang ating mga karapatan, no? Tinanggalan tayo ng mga karapatan natin bilang isang Pilipino. Kung kaya dito nagsimula ang himagsikan. Nagalit ang mga Pilipino at dito na umusbong ang iba't ibang himagsikan. At of course, dito na rin nagsimula ang damdaming nasyonalismo. Alinsunod sa pangyayari ito at dahil na rin sa pagbukas ng pandaigdigang kalakalan at dahil sa edukasyon, ang mga ilustrado sina Marcelo H. del Pilar, Graciano Lopez Caña, Mariano Ponce at maging si Dr. Jose Rizal ay nagpamula sa mga takutak ng mga Pilipino tungkol sa kanilang karapatan at kalayaan. Kung kaya, nandahil na rin sa mga pahayagang La Solidaridad, alam niyo pa ba yun? At sa mga akda, mga sikat na akda ni Dr. Jose Rizal na Estilismo at ay napamulat ang isip ng mga sambayan ng Pilipino na lumaban para sa bayan, para sa ating karapatan, ating bansa. At dito, umusbo ang hangarin natin na makipaglaban para sa ating bayan. Dito nagkaroon ng dito na umusbong ang damdaming nasyonalismo. Ano ang ibig sabihin ng nasyonalismo? Pagmamahal sa bayan. Alinsunod sa damdaming nasyonalismo, naganap ang insidente ng Bombolda. Sino pa ba ang nakaalala sa insidente ng Bombolda? Sino ang Bombolda? Sino? Padre Gomez, Burgos, at si Zamora. O sino ba ang mga parang ito? Bakit sila pinitay? Dahil napagbintangan sila na sila ay kasapi sa pag-aasa sa Cavite. Kung kaya, ano ang naging resulta? Sila ay pinitay. Pero ito ba ay hadlang sa Pilipino? Hindi sila natakot, hindi sila na parang wala lang. Kung kaya ito ang dahilan, ang insidente ito ang nagpaalam sa kanilang damdamin upang lumaban para sa pinanalagaan. At dito na
umusbong ang iba't ibang magsikan, no? Mga pag-aalsa, dito na umusbong ang mga revolusyonaryo, mga nasyonalista kagaya nila. Sino ang mga revolutionaryong ito? Atin na itong nasambit sa dati nating talakayan. Si Rizal, sino pa? Andres Bonifacio, Apolinario Mabini, Emilio Aguinaldo. Nag-gets? Nag-gets? Okay. So, ang unang ginawa nila ay so, ito ang musbong, isa sa mga musbong na pinilitan ay ang o katipunan na pinamumuan ni at ilan sa mga kapitonero. Sigaw ng Ugat Lawi. Ano ang ginawa nila? Pinunit nila ang sinula upang bilang simbolo ng pagtanggay nila sa pamalaang Espanya at sabay sigaw ng kalayaan. Oo. Very good then. Meron pa kayo? Mga stock knowledge, ha? Amazing. Dito na nagsimula ang malawakang himagsikan para sa kasarinlan ng Pilipinas. At isunod sa malawakang pagmagsikan at pag-aasang naganap sa atin noon, ay umusbong ang mga saysayang digmaang Pilipino, Amerikano at Espanyol. Ang mga saysayang digmaang ito ay naganap sa saan? Naganap? Mga saysayang digmaang ito ay naganap sa Battle of Manila Bay, kung saan ang grupo ng mga Espanyol ay natalo ng mga Amerikano. At kung saan din dito ay tinulungan ng mga Amerikano ang ilan sa mga revolutionaryong Pilipino na makipaglaban-laban sa mga Espanyol. At ano ang nangyari sa kanilang labanan? Sino ang natalo? Ang mga Espanyol. Nanaig ang pwersa ng mga Amerikano. Kung kaya dito na nagsimula, ibenta tayo ng mga Espanyol sa Amerikano na ilan? 20 million dollars. Ito ang nangyari. Ang kasunduan nagwakas sa panidakot ng Espanya. Matapos manaig ang pwersa ng mga Amerikano, ay nakasakamay na tayo ng panibagong mananakot ng mga Amerikano. At dito rin natin unang nakamit ang kasarinlan natin mula sa napakahabang panahon ng kolonyalismo ng mga Espanyol. At sa bisa rin ng Treaty of Paris ng 1898 ay tuluyan na nga tayong umiwalay sa kamay at kontrol ng Espanya. Pero hindi pa ito, take note, hindi pa ito ang ating kalayaan talaga. Dahil dumaan na naman tayo sa isa pang sa panibagong mananakot. Pero, alinsunod sa pangyayaring ito at dahil na rin sa bisa ng Treaty of Paris ng 1898, ay nangyari na ang makasaysayang pagdiriwang noong Hunyo 12, 1898, ang ating National Independence Day o Araw ng Kalayaan. Kung saan naganap ang pagdiriwang sa Cavite na pinamunuan ni sino ito? Si Emilio Aguinaldo. Ano ang ginawa niya? Inilagay niya ang bandila ng Pilipinas bilang tanda ng kalayaan, pag-asa at pagkakaisa ng sambayanang Pilipinas. Ang buong Pilipinas ay nagdiriwang ng kalayaan o independence. Ginagawa nila ito. Nag-enjoy ba kayo sa aking kwento? Ha? Napugya ka?
So ating tandaan, class, ating tandaan, na ang kalayaan ay hindi lamang basta-basta pagdiriwang, kundi ito ay, bunga ng pagsakripisyo, paghihirap, dugo, at pawis, buhay ang isinagrakisyo para lamang makamit natin ang kalayaan. Imagine for almost 330 years na tayo ay sa kamay ng mga Espanyol at napakahabang panahon ang naganap dito at maraming paghihirap ang nadanas natin noon amin sa ating mga katutubong mamamayan, mga paghihirap, maraming buhay ang nawala. And we must be thankful sa ating mga bayani. Naluwaan nga mo ba ang yan? Yes, sir. Wala kayong katanungan? Wala. Wala? Dahil wala kayong katanungan, Ay tayo ay magtungo na sa paglinang sa kabihasaan, gawain 3, o tinatawag na Grab Mo Kalayaan Ko, pagtanaw sa panahon ng pananakop at kalayaan o timeline calculation activity sheet. Narito ang mechanics ng gawain. Una, sagutin ang mga pamprosesong tanong batay sa mga mahalagang taon. Pangalawa, isulat ang sagot sa sagot column at ilagay din ang mga kalkulasyon ng iyong mga sagot sa calculation column. Pangatlo, gumamit ng bar graph chart upang ipakita kung gaano kahaba ang panahon ng pananakop kumpara sa kalayaan. Pang-apat, pumili ng tig 2 o 3 representatibo upang ipresenta ang graph. Ang unang grupong matatapos at makakapagpaliwanag ng malinaw ay makakakuha ng 100 na puntos. Panglima, pagkatapos, magtatanong ang guro ng mga kaugnay na tanong at ang ibang mag-aaral ay maaaring sumagot para sa karagdagang puntos. Panghuli, mayroon lamang kayong 5 minuto upang tapusin ang gawain. Ang gawaing ito ay pangkatang gawain at inyo pa ring susundin ang inyong unang grupo base sa motivation ninyo na activity. Nauunawaan lamang ba ang mechanics ng gawain? Okay, kayo ay maaari nang magsimula. Natapos na ninyong gawin ang gawain sa paglinang sa kabihasaan ngayon. mga tayo sa hindi. Pagdapat ng aralin sa pang-araw-araw na buhay. Meron lamang ako nga ilang katanungan na nais kong sagutin ninyo. Kung kayo ba ay naunawaan ba ninyo ang ating talakayan ngayon? Kasi alam ko naman na naunawaan nyo talaga dahil interesado kayo nakinig sa aking kwento. Okay. Kung ikaw ay nabuhay noong panahon ng Espanyol, anong paraan ng pagkikipaglaban ang pipiliin? Sa data ba? Tulad ni Bonifacio? O sa panula tulad ni Rizal? At bakit? Anyone from the class can answer. Rizal. Ang sa kayo, Juan. Magsusunod. at bakit? Kasi nakasama. Pagsusulat at bakit pagsusulat ang pinili mo? Para sundok nga di Please stand up. Juan. Susulat kay kung Juan ka sa data kay daghan pa kay maayan kung pagsusulat lang kay usahan mo ka. Okay? Kung magsulat ka, kung sa paman kung magsulat ka, wala kang madadamay na tao, no? Kung magsusulat ka lang, dahil hindi naman ito violente. Hindi kagaya ng sandata, gagamit ka ng dahas, so ano ang magiging resulta? Kamatayan, di ba? Makaka-apekto ka pa na ibang buhay ng tao. Kung kaya sa pagsusulat, sisusulat mo lang naman dito ang iyong mga hinaing. No, para sa iyong bayan. Okay, maaari ka nang umupo. Very good.
Sino pa? Kung ikaw ay nabuhay ng panahon ng mga Espanyol, anong paraan ang pagkikipaglaban? Isa man yung tuloy mo. Pagsusulat at bakit? Okay, very good. Ang sabi niya ay pipiliin niya ang pagsusulat upang mamulat ang damdamin ng mga Pilipino para sa nasyonalismo na dapat tayo ay makipaglaban, hindi lamang Sa dahas. lalaban din tayo para sa ating gamit natin ang ating puso at isip. Very good. Bigyan natin sila ng tatlong palakpak. Pasiglaan. Okay, para naman sa pangalawang tanong. Anyone from the class gihapon ang maaaring sumagot dito. Ano ang matututuhan natin sa mga sakripisyong ginawa ng ating mga bayani na maaaring sabihin sa iyong buhay bilang mga aral? Kung sa man ang mga aral, inuhang gamitin niyo sa iyong life. Yes. Ano ang matututuhan natin sa mga sakripisyong ginawa ng ating mga bayani na maaari mong gamitin sa iyong buhay bilang mag-aaral? O ano ba ang mga characteristics ng ating mga bayani noon? Nagipaglaban sila. Ano pa? Sakripisyo. At yun ang sinabi pagtanggol sa bayan. Lahat ng ito, lahat ng inyong mga sinabi, kung ito ay i-apply ninyo sa inyong buhay. So ano ang mga ano ang matutunan natin? Gusto na yung mga learnings about sacrifices, correct? Ano pa? Pagtatanggol sa bayan. Kung kaya na mga bayani, kaya nila noon, mas kakayanin natin ngayon. Gets? Yes? Yes! Okay, para naman, ang dami kong tanong. Para naman sa, I think panghuli tanong na to, sa iyong palagay, bakit mahalagang pag-aralan at alalahanin ang mga panahon ito sa ating kapitay? Ano kung ato galing pag-aisdutan? Bakit natin ito kailangan pag-aralan? Yes, sir. Dahil na wala ka sa akin bata. Dahil siya. Tiyak niya. Para mabahagi natin ang mga sakripisyo na gawa ng mga bayani natin. Para maaktuan natin at mapupulutan natin ng aral. Ano pa? Yes, go. Just stand up. Kaya naman Yes, you have answer. Sige, suman. Bakit kailangan natin pag-aralan? Kasi sayang ito ang pangyayari ito kung saan ang mga bayani ay nakipaglaban. Ha? dahil malaga sa aking bata. Dahil malakas ang ating bansa. Ano pa? Ikaw dahil. Ano po yung ato hindi pa nato hindi pa din nato pag-aralan at alalahanin ang mga panahon ito. Okay, ang sabi niya, para malaman natin ang mga sakripisyo at paghihirap na dinanas ng mga heroes noon. At ating ito, mapagkukunan ng aral. At ma-apply natin ito sa ating buhay, sa ating pang-araw-araw na buhay. Very good. At para naman sa paglalahak ng aralin, ano sa tingin mo ang magiging kalagayan ng Pilipinas kung hindi lumaban ang mga Pilipino para sa kaligayahan? Yes. Naghihirap. Okay, tayo ay mapaghanggang ngayon ay naghihirap. No, dahil hindi tayo lumaban para sa ating kaligayahan. Ano pa? Tayo pa rin ay nagsasalita ng trabaho. Ano kaya ang magiging aura natin ngayon? Siguro tayo ay
Magniwang siguro tanong. Okay, babad na kayo sa trabaho ko. Nagtong lawas. Madaglawas, nagagmakuyapan, Nagamatay. nagana pa rin ang away at gulo sa ating bansa. Walang katahimikan, walang pagkakaisa. Nag-get? Okay. Para naman sa ating pangalawang tanong para sa paglalaan ng aralin. Kung hindi ito, mas maganda ito. Kung hindi dumating si Magellan noong 1521, sa palagay mo, magagano pa rin kaya ang pananakot ng Espanya noong 1565? Bakit? Kung wala daw mo nung iabot sa tuwa, yes. Yes? Okay! Ang sabi, yes, pwede magagana pa rin. Dahil gusto nilang kunin ang mga likas na yaman. O, ay, possibilities pa rin. No? Namasakong pa rin tayo. Ano pa? Kung hindi dumating si Magellan noong 1521, sa palagay mo, magagana pa rin ba kaya ang hanak ng Espanya noong 1565? I want another answer. Yes. Yes? Maabot pa rin hapon ba ang mga Espanya? Bisag wala na si Ferdinand Magellan, bisag hindi nga na nato labot si Ferdinand Magellan. Kung wala ni abot din si Ferdinand Magellan, sa kupin pa rin maghapon na sa mga Espanyol, yes or no? Yes! Yes, at bakit? Shut up! Sige, okay naman. There's no wrong answers. Kahit hindi lamang hindi lamang ang Espanya, hindi lang ang Espanya mo sa country lang sa atong world, kundi meron pa. Yes, could be. Tapos abot sa ibang country sa ating Pilipinas, inig mo, balik sila sa ilang country, ilang man ang ibalita dito nga, hala, maganda ang lokasyon ng Pilipinas. So, unsay pa saan na may ibalita? Sa kubo na sa mga Espanyol na rin, no? Dili, ang sabi niya, dili lang daw kuno mga Espanyol na ang nasa kalibutan. Alright? Kaya nagmabot diri, for example, ang Amerika may abot diri. Kaya mubalik na po sila sa ilang lugar. O kaya ibalita nila na nindot dahil ang lokasyon sa Pilipinas. Kaya makibang ang Espanya, mubalik ang Espanya. Ikaw naman. Nag-gets? Parehas na guna. Ano mo ba ang yung nakaraang discussion natin, yung Marco Polo, The Travel of Marco Polo? Ano nga ang ulit ang The Travel of Marco Polo? Isinulat niya ang kanyang journey sa kanyang paglalakbay sa Timog Silangang Asya. Doon isinulat niya ang iba't ibang tanawin, magagandang lokasyon sa iba't ibang bansa sa Timog Silangang Asya. At ang naging dahilan ay nainganyo ang mga bansa sa Europa na pumunta sa Timog Silangang Asya dahil sa mga yaman dito. Same na gumaguna, kung ako lang i-connect. Naunawaan lamang ba? Okay na? Wala na kayong tanong? Naiintindihan lamang ba ang ating talakayan ngayon? Sure? Okay. At dahil wala na kayong mga katanungan, tayo ay dadako na sa ating pagtataya. Pero bago ang lahat, nais ko munang ligpitin ninyo ang mga papel na nasa inyong mga lamesa at pakitago ito sa ilalim ng inyong mga upuan. Tanging activity sheet at ballpen lamang ang nais kong makita sa inyong lamesa. Maliwanag ba? Okay. Pakitago na ng inyong mga papel. Please. Handa na ba kayo? Ready na ba kayo? Okay. Tayo ay dadako na sa pagtataya. Ang pagtataya natin ay tinatawag na modified, malaya o hindi pa ako malaya o tama o mali. Ang panuto,
Basahin ang bawat pahayag. Sabihin kung malaya ako, kung tama ang pahayag o hindi pa ako malaya kung mali naman ang pahayag. Kapag hindi pa ako malaya o mali ang sagot, ipaliwanag o itama ang pahayag sa pamamagitan ng pagpapaliwanag ng malaya ako tapos ang iyong paliwanag. Nauunawaan lamang ba ang panuto? Okay. Mayroon lamang kayong 5 minuto para sagutan ang gawain. Ang paraan ng aking pagmamarka. Una, ang bawat tanong ay may katumbas na 10 puntos. Pangalawa, kung tama ang sagot ngunit mali naman ang paliwanag o pagwawasto. 5 lamang ang puntos na makukuha ninyo. At panghuli, kabuoang puntos ay 50 points. Maliwanag lamang ba? Handa na ba kayo? Okay. Narito ang inyong activity sheet. Okay, Ana, pakipasa nito sa iyong likuran. Dave, pakipasa rin ito sa iyong likuran. At Sarah, pakipasa din ito sa iyong likuran. Jake, pakipasa rin ito sa iyong likuran. Nakatanggap na ba ng activity sheet ang lahat? Okay. Ngayon ay pwede na kayong magsimula. Your timer starts now. Time's up. Pakipasa na ng inyong mga papel. Okay. Jake, akin na yung papel mo. Ipasa nyo na lang yung papel ninyo sa harapan. Sarah, akin na ang papel. Okay. Jake. Narito na ba lahat ang mga papel? Wala nang papasa? Okay. At para naman sa inyong takdang aralin, narito ang inyong takdang aralin, ang panuto. Magsaliksi kayo kung paano nakuha ng Pilipinas ang opisyal at formal na pagtamo ng kalayaan. Isulat ninyo ito sa inyong kwaderno, ang mga mahalagang pangyayari, taong nagbigay daan at petsa ng pagkamit ng kasarinlan ng bansa. Gabayan ang inyong sagot sa mga tanong na ito. Una, ano ang mga hakbang na ginawa ng mga Pilipino upang makamit ang kalayaan sa ilalim ng mga Amerikano? Pangalawa, kung sino-sino ang mga pinunong Pilipino na nangunguna sa panawagan ng kalayaan. Pangatlo, kailan at saang opisyal na ipinahayag ang kasarinlan ng Pilipinas mula sa mga Amerikano? Pang-apat, ano ang kahalagahan ng Araw ng Kalayaan noong Hulyo 4, 1946 sa kasaysayan ng bansa? Panglima, paano mo maipapakita sa iyong buhay bilang kabataan ang pagpapahalaga sa kalayaang tinamasa natin ngayon? Naiintindihan lamang ba ang panuto at ang mga gabayang tanong sa takdang aralin? Okay, very good. Ngayon naman ay tapos na tayo sa ating talakayan. Maraming salamat sa inyong pakikinig at kooperasyon. Maraming salamat at paalam.